Hey stars! This is Ezra Vaganza. And Disco Fever na ubeng-ube. Your dynamic drag boyfriends. AKA Opposites attract. Ay! ASMR ba to? Naging mother ka ba ng Chinese garter? Hindi. Bakit? Mahina ka? I was the father. Invento! Hindi, kasi maliit akong bata. Okay. Oo, like, sa mga pila, nandun ako sa, kunyari, di ba syempre, by height ang pila ng mga bata. So, nandun ako sa first three lagi. Ay, ganun ka kaliit. Mga ganyan lang. Hindi, ako kasi flexible ako and lagi kong kalaro yung mga girls. So, parang dati, hindi ko pa na-realize na pang baklang laro pala siya. Ang Chinese garter? Mm-mm. Okay lang, pang Chinese naman siya. Nakakainis. Oh, bakit? Chinese ka naman. Oo nga. Okay, totoo naman. Chinese naman talaga ako. Di yun racist, Pag sinabihin niyo ako racist, homophobic kayo. Akala ko dati, normal na game lang siya. Ganon na, yun nga, pang Chinese. Kasi nga sa Chinese school ako, nag-aaral. So, akala ko, larong Chinese lang siya. Tapos, anong Chinese doon? kasi Chinese garter. Ayun nga. Tapos, parang, it was only nung pinagsabihan ako na, yung papa mo, susunduin ka daw, baka mahuli ka ng Chinese garter, wag mo laruin yan. Saka lang nag-sink in sa akin na, bawal. Kasi nga, pang bakla siya. Or pang babae, at least. Kala ko Pilipino yung tatay. Since we're talking about childhood memories bilang isang bading, batang bading. Siyempre, childhood ka bata. Ulit! So, ang kwento ko is about kumpil. Oh. Di ba sa parang ang English nun is confirmation. Parang sacrament of confirmation. Tama ba? Yeah, it's one of the 7 sacraments. Oo. Kasama ng 7, Horcruxes. Hindi. Wonders of the world. Sorry. Kala ko 7 capitals. Hindi. 7, dwarfs. Dwarves. V. Ayun, compil. Nakakainis! So, yun nga. So, ang confirmation. Oh. Tapos, yung mga, mga kaklase ko, parang, inaasar pa lang nila ako, pero hindi ako aware. Compil, ganun? Pwede yung patapos niya kwento. Para malaman yung kwento. So, inaasar nila ako. Sabi nila, compil. Inulit mo lang! Nanggaya ka pa ng inaasar nila ako. Sabi nila, uy, confirmed ka na ba? Kasi di ba dati kapag tinatanong kung bakla ka, confirm. Hello! So, yun nga yung pang-asar na parang confirmation. So, parang tanong nila, uy, confirmed ka na ba? Confirmed talaga, hindi confirmed. Hindi ko matandaan kung may ED or wala. Basta parang, uy, confirmed ka na ba? So, ako naman, parang sabi ko, ay, hindi pa nga kasabay ko nga yung lower batch. Sabi ko, kasi hindi ako, bakit nga ba ako hindi nakasab? Nagkasakit ako ata, so hindi ako nakasabay sa batch namin. Okay, mga excuse. Hindi, kasi dapat yung grade 6. May edad? Oo, tapos na ako, parang late na in high school. May parang, edad ba yun? May edad, ewan ko, sa amin, sa Catholic school, parang may certain year. Parang yung first communion mo, grade 3. So, yung confirmation. Kailan ba ako nag-first communion? Hindi ko alam ito lang yung naaalala ko lang. Basta, ang naalala kong tama ay, na-late ako, so kasabay ko ang lower batch.
So, yun yung sagot ko. Sabi ko, ay, hindi. Kasabay ko yung lower batch. Sabi niya, so hindi ka pa confirmed? Sabi ko, ay, hindi pa. Tapos nagtatawanan sila. Ala, feeling ko na Tapos, alam kung bakit. Yun pala yun na, confirmed. So, to answer your question na, confirmed! Oh my God, nakalimutan ko na kung sino ka. But yes, yun yung ay! My God. Confirmed. Kung meron tayong hindi makabasag pinggan, meron tayong quite the opposite. Oo, baso to eh. Okay, anong kwento mo? Yun ang isa sa mga kwento. Naalala ko noon, yung isa sa mga naging first crush ko na lalaki nung elementary, parang Pangalanan mo? ayoko. Bebe, puta! Hindi kasi straight siya. Okay. So, he wouldn't mind. ayoko. Nahiya ako. Anyway. So, yung itong drag queen na to. Ano ba yan? So, yung isa sa mga hindi kasi to be fair, hindi niya naman alam na crush ko siya. So, parang alam niya. Sinabi niya. Ano ang pangalan? He respects your decision daw na ikaw ang magsabi. O, basta ang apelido niya, Chan. Ay! Sa Ben 10. Chan. Yuck. Crony. Ay! Sa 10 Chan na kaklase ko, hulaan nyo na lang, di ba? Hindi. So, yun nga, parang dati, na naging crush ko siya nung elementary, parang we hung out a lot, like, we ate. Oh my God! We ate! We ate lunch together. You guys ate. Nakakainis. Ayoko na. It was lunch. We ate lunch together. We ate tutorial snacks together. Kasi sa Chinese school yung may tutorial. Sinabi mo snacks. We ate tutorials together. Ang galing. Kayo na matalino. Yun. So, wala. Naalala ko lang na parang, ang cute lang na nagka-crush na pala akong lalaki noon. Tapos, anong grade yan? Looking back, medyo dating na siya-ish. Grade 2? Hindi. Anong grade 6 nga eh. Grade 6. Yun. So parang, first date, kinembot. Ako, grade 7. Wow. Excuse me, hindi mo naabutan yun. Hindi, sino bang first crush kong lalaki? Actually, parang high school na ko na, crush to. Pero nung bata ako... Crush in a sense na paghanga or gusto? Gusto. Okay. Kasi yung paghanga, hindi ko naman tandaan kung sino or what, pero mong kalikutin yung iba. Hindi naman nakahalata tayo. Nahalata nyo ba? Di ba hindi? Katulad yun ng crush mo. Hala. So, alam mo kung ano yung kita? Yung araw. Anong oras na ba? Hinawagan na tayo. Nung bata ako, yung gupit ko kasi laging semi-kalbo. Bakit? Hindi ko alam. Like, siguro nagtitipid yung mga magulang ko para matagal tumubo. Alam mo yung papagawilan ka ng sobrang pudpud para... Feeling ko kasi requirement sa school. Hindi! Sa amin requirement ito nga, yun eh. Kaya nga, naiingit ako sa mga klase ko, yung straight yung buhok nila, tas malago. Hindi ka kasi straight. Tapos, kapag tumalon sila, gumaganon din yung buhok. Naiingit ako sa ganun. Like, di ba kulot ka out of drag? Yeah, pero hindi ko pa alam nun kasi nga, never humaba yung buhok ko. So, wala akong idea na, kulot pala ako. So, lagi nga siyang semi-kalbo. Nakikinig ka ba sa story? So, yun nga. Tapos, nakaganyan, di ba? So, yung iba, pag gumaganon, kasi nga straight na makapal, tapos parang, ang pogi naman pag ganun. Parang ganun yung concept ko. Tapos parang hindi crush. Hindi ko pa siya crush na noon. Pero looking back ngayon sa term na paghanga, parang doon ko na, oo nga pala, yun yung earliest na naalala kong, may na-appreciate ako from a same-sex na characteristic. Mm-mm. Pero yung aware na talaga ko na, crush ko siya. Siguro parang third year high school na. Ganun. Ganun kalit. Oo. Na parang, ang sarap naman na ito. Hindi ka na bata. Ganun yun. Medyo may pagka-sexual na parang, parang sarap naman na ito. Pero hindi yung parang,
gusto ko siya hindi walang ganun. Oh. To be fair, Oo. high school naman talaga yung mga yung puberty stage, may mga sexual awakening na Oo, na tayo. parang, ay! Ganun. Oo. Gusto ko sana pangalanan kasi pangit na siya ngayon. Grabe! Oo, Face, Hindi. face shaming. Yun yung parang mga nag-peak ng nung high school. Oo. Dami akong Upper kilala. batch siya. Upper batch siya. Ang dami nila. Una. Tsareng! Ewan ko kung na ano ko na to sa ibang vlog or ibang episode natin. Bakit may iba ka pa bang vlog na hindi ako Hindi. kasama? Kaya ako kinorek di ba? Bawal magkamali dito. Perfect. Ako? Wala, bakit yung hindi naman. Hoy! Excuse me? Hindi ko alam kung nakwento ko na to. Nakwento ko na to sa'yo. Pero hindi ko pa to nakwento. Baka nga hindi ko matandaan. Oo, ganun ka naman lagi. Makakwento ko hindi mo, Hindi ko na rin natandaan. Nahawag na ako sa'yo. So, ayun nga. Pisces kasi ako. Nung bata ako, naalala mo yung kwento ko na parang nanguhuli ako Yan ba ng yung tutubi? langaw. Okay, tamo tutubi na alala mo? Nanguhuli ako ng langaw. To be fair, mas glamorous kasi yung tutubi kaysa sa langaw. Dapat butterfly. Ba't ka Ano ba nanguhuli? yan? Tutubi. Mas realistic naman yung tutubi. Pero naranasan ko yung huli ng tutubi. O, tignan mo. Gaganunin mo siya. Di ba may buntot yun na mahaba? Gagawin mo. Di mo na lang gawin tutubi yung narrative. Ganon. Siyempre, ayoko magsinungaling sa mga audience. Kung langaw talaga. So, ko nito, di ko alam kung grade school na ba ako nito. Feel ko grades, umaangat yung tema. So, nasa labas ako ng bahay namin, nanguhuli ako ng langaw. Oh. Alam mo yung fish net na fish. So, di ba yung sa SpongeBob, yung may fish net. siya ng butterfly, ng jellyfish. Yung panghuli ng jellyfish. Ano na yung mga hayop? May squirrel nga sa dagat Like, ano ba? So, yun nga. Okay, tuloy ko na yung kwento. So, nanguhuli ako ng langaw. Tapos, merong bakla na tumulong sa akin na parang, ito yung demo ko Di ba nanguhuli ka, kunyari, ganyan. Sige, kunyari, ako si Baby Francis. Oo, tapos, langaw. Hindi ganyan. May net nga Sorry. So, ganyan ka. Oh. So, ginuli mong ganun. Oh. Tapos gumanon daw ako na, ayan, baka makawala. Ayan, ang dami mo nang nahuli. Ganun na ganun yung pagkakasabi niya. And vivid sa memory ko ng pagkakasabi niya. Gaano ka vivid? Anong gupit niya? Mahabang buhok. Basta natandaan ko sa kanya, siyempre siguro dahil bata ako, ang tangkad yung bakla. Para siyang pa 6-footer na siguro na manipis na I don't know if she's a femme queen or not. Basta alam kong matangkad siya na mahaba ang buhok niya. Femme queen, by the way, is the technical ballroom term for transgender women. Yes. So pagkaganon niya. Tapos ang vivid na naalala kong sound ng voice niya. Ang dami mo nang nahuli. Ganun. Tapos, hindi ko alam bakit siya core memory sa akin. Feeling ko kasi para siyang nag-spark ng meron kang guardian. Or hindi, no, in a sense that para kang na-enlighten na alam naman ang mga queer na merong kadiwataan. Actually, parang gano'n yung na-feel ko din. Para siyang entity. Mystical creature. Creature talaga. Mystical Well, we are beautiful creatures. Para siyang gano'n. Oo. Baka gano'n yung nangyari. Na parang tinulungan niya maghuli ng lang. Alin mo yung langaw? Hindi ko alam, nilalagay ko sa garapon. Parang ganun. Para saan? May frogs ka ba? Wala lang, titignan ko lang. Akala ko yung napakain mo sa frogs mo. Wala kasi yung ulam dati. Kawawa ka naman. Anyway. So yun lang. Walang katotoran yung kwento. Parang core memory siya. Core memory ko lang siya as a bading na parang hindi ko alam if that's my first vivid encounter of a queer person na parang
syempre, bata ako na maliit. Tapos parang siya matangkad na, like parang, I wonder kung nasaan na siya. Like, well, I have no way of knowing or identifying them. Pero, kung nasan ka man, diyan ka na lang. Mahuli tayo na lang. Nalala ko nung bata ako. Ano? Kasi tenor ako noon. Tapos ngayon base ka na. Oh! Naiinis ako. Naiinis ako na base na ako ngayon. Paniinis? Hindi, kasi importante naman talaga na tinitrain yung boses kapag nag-hit ng puberty ang mga male. Anyway, so, nung bata ako, tenor kasi ako. Tapos, naalala ko nun, yung lolo't lola ko, paborito kasi nilang artist, Celine Dion. So, every time na sila yung mamimili ng cassette sa sasakyan, cassette pa siya. My God. Sila yung mamimili ng cassette sa sasakyan or nung kailangan, or CD pala yung pinaka-latest tech back then. Kailangan Celine Dion. Tapos sinasabayan ko. Tapos, every time na may family reunion, hindi nila ako pakantahin ng To Love You More. Ah, okay. As in, hit ko pa yung high notes noon nung dulo. Nakita na ang pangit ng Tapos, kanya to, ha? Tapos, yun nga, hit ko yung high notes noon. Tapos, parang, wala lang, pinapakanta nila ako ng mga ganong klaseng kanta. Tapos, magtataka sila na bakla ako. Na parang, in a way, medyo, I felt restrained. Kasi parang, sige, go, bumirit ka dyan all you want. But at the same time, don't do that. Parang, ano ba? I'm just developing my talent, developing my skill. Yeah. Pero bakit biglang, bawal pala. Bawal akong bumirit kapag hindi contest. Bawal akong magkanta-kanta kapag walang kailangang i-impress na kamag-anak. Kasi, ang iisipin bakla, etc., etc. Ano masasabi mo sa lola mo na ikinig sila ngayon? In fairness naman, like, na-appreciate ko na nagkaroon ako ng ganong klaseng vocal training. Pero, lang ako na parang in hindsight na sort of, na-contain siya na kailangan, bakla ka lang. Na-contain, parang langaw. Kailangan bakla ka lang kapag may gagawin kang something remarkable. Parang same siya sa experience ko rin. Ikaw kasi kanta lang, di ba? Ako kasi kanta at sayaw. Alam naman natin, mas talented talaga ako. So, okay lang, mas maganda naman ako. Let the people judge. Like, Ezra Stays, grand prize. So, grand prize of what? Bizarre? Excuse oh my God! So, yun nga. Ako nga, kanta. So, ako, ang piyesa ko naman noon ay Kitschy na dal ba yung At sa gabi, tignan mo sintonado. Sinunduyan sa'yo. Gong, binilangan na kita. At sa umaga. Makaka-copyright tayo, wag mong ituloy. Watermelon. Uy, hindi naman ako si Uy, charay! Hindi, yun nga yung duyan ba yun? Duyan, imago yun eh. Wag na wag mong sasabihin. So, hindi ko sinabi. Hindi, yun nga. Di ba ang taas nun? Gano'n kataas? Hindi. Tapos, parang kinakanta ko talaga siya. Tapos, tandang-tanda ko yung yung point kung kailan hindi ko na siya naabot. Grade 5 to grade 6. Bakit? Nag-puberty ka? Nung ay, oh my God, alam ko ako nangyari. Tinuli ka? Tinuli ako. My God. Sabi ni. Yung aking soprano voice. Soprano voice! Kasama dun sa balat ng titet. I-bleep out ko yun! Tama ko, yun lang. Tapos, ayun nga, so yun yung kanta. Tapos, yung kay Marina, hindi Marina Summers, yung Marina the
The Mermaid. The Mermaid. Sino ba yun? Si Hindi. Marian Rivera. Claudine. Jezebel para si Wala si Marian. Marian. Yung, hindi ko nakabot, di ba? Ate, sintonado talaga. Pangatlong Tarzan. bar na to. Yun nga, yung, abot ko siya dati. Pasalamat ka, talented Yung ginagawa ko. Ito, hindi na to related sa kabaklaan, pero yung, parang grade 3 ata ako nun. Nakanap ako kunwari ganyan. Oh. Tapos kumakanta ako ng ganon. Bakit? As if naman hindi maririnig ng mga kaklase ko na ako yon. So parang ako, patay mali siya na kunyari hindi ako yon. Kunyari tulog lang ako. Tapos may, hala, may kumakanta. Sino ka? Si yung egg. Si Egg. Yung sa Moaning Myrtle. Harry Potter. We don't talk about, like, well, anyway. So, yun. Mabalik tayo sa kabaklaan. Ito naman yung dance. Dancing. So, dinadala ko lagi sa mga fiesta, sa province. Tapos, uso kasi doon yung impromptu ba? Or yung biglaan na lang na, impromptu. Magpalista na. Ang mananalo may 5,000. Oo, like, walang announcement. Like, or pwede naman, kumaga parang pwede walk-in. Parang ganun. Tapos, parang tinatanong naman ako na parang, anong talent mo? Ganyan-ganyan. Kumain ng manok na hilaw. Sayaw, ganyan-ganyan. Grabe, papakain mo sa bata. Bakit ginawa ni Juday? Bata ba yun? Kristalan na siya doon. So, yun nga. Kristalan! So, parang tinanong ako, ba't ganun yung jowa mo? Tinanong ako, parang, anong talent mo? So, ako naman, parang, sayaw. Gusto mo? Sige. Parang, siguro nung bata ako, wala akong pwede ko bang hulaan shyness. kung anong sinayaw mo? Ano? Option 1, papaya. Hindi. Option 2, 8-8. Hindi. Option 3, spaghetti. Ay! Malapit na. Parang halukay ube ata. May sinaw bang halukay ube? Meron. Hindi ko lang matandaan kung ano, pero parang halukay ube. Nabali. Yun ba yun? Hindi ko alam. Halukayin mo ng... ayun yan. Tapos, lang siya, yung parang may open area lang, tapos yung mga dahon ng nyog, parang ginanon, para may stage, kunyari. Parang ginawang barricade. Tapos ako naman, sayaw naman daw ako sa gitna. Bakla talaga. Like, gumunong-gunon ako, di ba? Parang, syempre, pang bakla na tapos, parang may spaghetti nga din ata. Basta, natatandaan ko talaga, halukay ube. Basta yun. Parang yung sayo nung halukay ube, yung ganon. Yung ipapasok mo yung tuhod. Hindi ganun. Paano? Hindi ko na matandaan. Ganun na ata. So, yun nga, halukay ube. Tapos parang, magtataka kayo bakla. Sumasayaw ng sex ba? Ano ba? Tapos, speaking of sex bomb, may tindahan kami dati. Sex bomb store? Hindi. Ano? Sex bomb mart. Hindi. Sari-sari store lang siya. Tapos, meron kaming... tama, uso yung mga CD. Tapos, meron kaming CD doon ng Dunkin' Donut na in collaboration with Sex Bomb. Na parang, hindi ko alam. Oh my God, alam ko yan. Alam mo yan, libre lang yan. Hindi, alam ko yan kasi, naalala ko, yung product na in-endorse nila, Chocobang. Parang, chocolate. Chocobang. Tapos, ni-request ko yon kasi nagka-dengue ako nung grade 3. Tapos, sabi ko, gusto ko yung nasa commercial, yung Chocobang. Tapos, yung theme song kasi nun, Chocobam, Chocobam, you're my Chocobam. Di ba yung original kanta? Sex Bomb. Baka yun nga yun. Yun. Basta mayroong CD, parang Christmas, chururut, ganyan. Nanawagan po ako sa pamunuan ng Dunkin' Donuts. Please, paki-settle po. So, yun nga. So, uso nga nun yung mga, alam mo yung malaking, para siyang radyo na pwede mo ring anuhan ng CD. Yung stereos na binibitbit. Hindi yun Mono? Ano? Basta yun.
So, pinlay ko yung sex bomb. Tapos sumasayaw-sayaw daw ako. Tapos isa pa, nalala ko pa noon, mayroon pa ako, sumasayaw din ako ng Angelina. Oh, Angelina. Parang si camera. Tapos, papikit-pikit pa ako. Tapos, nanonood na pala yung bumibili. Na parang, susumbong kita. Magpasalamat siya, nakalibre siya ng entertainment. Susumbong daw niya ako. Chu. Tapos nakalimutan ko na yung next. Basta hanggang doon lang naalala ko na parang, isusumbong ka daw. Susumbong daw ako, ganyan, porket sumasayaw ako. Mm-mm. Sumbong mo? Pakita Nagmamura ka na naman. Anyway, sumbong mo. Ingat tapos, ka. Syempre, once na malaman mong bakla ka, tapos once na i-shame ka for it, andun na kagad yung pressure na hindi magpakabakla. 'Di ba? So, usually, noon, or at least sa generation natin. Yeah, kasi I'm like, Tigilan mo. And, yun nga, so parang, once na first mong malaman na bakla ka, and once na first kang i-shame for it, parang, andun yung pressure na hindi magpakabakla. So, naalala ko dati, nung elementary ako, inaaway ako. Kasi, lagi akong Sa ugali mo? Hindi. Alam mo sa ugali. Laging pag halimbawa, mataya-taya or ice candy. Ice water. Gutom na siya. Oh my God. Ice candy. Ice water. Ice candy. Laging ako yung... Sugabayan. Balik na lang tayo sa sari-sari store niyo. Sige. May ice candy kami doon. Hindi. Yun nga, laging kapag mataya-taya or ice water, laging ako yung tinataya. Tapos, lampa ka ata. Excuse me, I was very athletic. Ba't ikaw lagi natatayo? Eto nga, nag-speech ako. Sabi ko nun, bakit ako yung lagi yung tinataya dahil babakla ako? Gumanon talaga ako. Tapos umiyak ako malala. Tapos, parang umiyak ako, sinundo ako ng papa ko kasi uwian na nun. Tapos, nanong niya ako, ba't ka umiiyak? Sabi ko, kasi naaway nila ako. Tapos, sabi natin mo, that's sir. Sabi ng tatay ko, di sapakin mo. Ganon. Alam mo naman mga macho feudal na ang solusyon sa mga problema violence. So parang, okay, sabi ko, shit, sabi nung tatay ko, sapakin ko daw. Ganon, nagmura ka ng bata ka. Hala, shit! Siyempre sa isip ko, sabi ng papa ko, sapakin ko daw. So, kinonfront ko yung bully ko. Sabi ko, hindi ko siya sinapak kasi hindi ko kaya kasi I don't believe in violence. Sabi ko, sinumbong kita sa papa ko. Tapos, nagsinungaling ako sa tatay ko pagkabalik kong ganun. Nagulat siya, ba't ang bilis? Siguro ina-expect niya merong rambulan, ganun. Nagulat siya, ba't ang bilis? Uuwi kang may mga keme. May mga pasal. Baka proud pa siya sa ganun. Like, my God. Sabi niya, ba't ang bilis? Sabi ko, okay na. Sinampak ko siya. Sabi niya, saan? Sabi ko, sa braso. Sabi niya, bakla ka nga. Bakit? Dapat sinapak mo sa mukha. So, sabi ko parang, pogi. Isip ko parang, ganun ba yung batayan para maging lalaki? Kailangan physically violent? Wala lang, naano ko lang, na parang, kung ang pagiging bakla pala ay pagiging kind, di bakla ako. And what about? Straight na pala ako. Eto, usong-uso ito pagbata. Yung parang, hala, may dumi ka sa siko. Tapos titignan mo ng ganyan. O kaya titignan mo, hindi ko yun alam. O kaya, hala, may nakatapak ka ng tae. Tapos titigin ka, gaganong ka.
Bakla daw pag ganun. Meron pang Kaya ang dumi ng patingin ng kuko kuko mo. Pag ganun ka daw tumingin Gumanyan bakla. Pag ganito daw lalaki. Tapos parang, ganun. Like, ano ba? Ba't yung kailangan ng mga bata? Pag siko. Kasi syempre nakaganyan ka, di ba? So, pag ganyan, bakla. Parang, yan lang. Ang random. Ako, as a very talented kid, so meron na tayong dancing, may singing. Di ba? Ay, my talents speak for themselves. So, yung isa pa, drawing. So, lagi na ako merong spare notebook. Di ba, pag bata ka, bibigyan ko ng school ng parang list of mga, tawag doon? Notebooks. Hindi Subjects. Lang, school supplies. Tao ba to? Na kailangan mo. Kasi di ba minsan, alam ko sa amin parang, ito yung mga kailangan mo, plus ito yung mga kailangan ng classroom, pang donate. Ay, wala kami like, ganyan. merong plus 1 cartolina, 1 Manila paper. Pero hindi ko gagamit nun. Ibibigay yun sa teacher. Yeah. But anyway, so yun. So, kung nagsabi man na we need 8 notebooks, magpapadagdagan ko isa. Kasi drawing notebook ko yun. So, nagsisinungaling ka sa magulang mo? Hindi. Sinasabi ko naman na, kailangan din sa pang-drawing ko. Ganyan. So, ako, drawing naman ako. Like, mga damit. Like, alam mo yun, like, very fashion design. Okay. Diba? As a bading. Parang, siguro, kung hindi maalala ko, grade... Hindi naman as a bading. Grade 1, grade 2. Hindi, ewan ko. Like, ako kasi dati, mga character na may power. Yun nga. Nagawa ko rin yan. As a fantasy kid. Nagawa ko rin yan. Na parang, dati gumagawa pa ako wala, ang pangit ng pitchel natin. May character. Cut. Meron akong character dati. Wait lang, I'm holding on dun sa isang story ha. Pero, masingit ko lang. Meron akong character dati na parang, ang power niya, nakasakay siya sa higanting mais. Like, yung corn cob. Kasi corny ka? Hindi. Kasi I'm a cob. Hindi, kasi I'm a superhero. So, yun nga, nakasakay siya sa isang higanting mais. Tapos, ang na-envision ko sa kanya, si Judy Ann. Dahil siguro, Cristala. Imagine mo si Judy Ann, nakasakay siya sa higanting mais. At yung mais, alam mo yung nakain na, yung wala na yung kernels. Like, yung parang, kinain na, yung ganun. Parang may mga butil-butil pang ganun-ganun. Ewan ko, parang, may nakita siyang bato, tapos, iniwan lang buto ng mais. Nakalimutan ko kung paano lalabas yung higanting mais. Like, parang lang siyang kasi laki nitong couch na to, pero lumilipad. Yun ang niya. Parang siyang, magic carpet nila Aladdin, pero mais na nakain na. So, yun yung character ko. Original, trademark yun, baka gayahin nyo, ha? Judy Ann! Let's collaborate. Mag-release ang Once Upon a Time. Oo. Disco Fevers. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Mais. Stella. Hindi, ang pangit naman nun. Basta yun. Mabalik nga din sa kwento ko na notebook. So, parang lagi ikakat ko yung segment ng mais. Bakit? Maganda yun! Siyempre, di ba may lines yung notebook. So, parang triangle, yun yung skirt. Tapos, igagawin mo yung lines. I-shade mo dito, i-shade mo dito, i-shade mo dito. Parang black and white nga. So, naalala ko pa yun, vivid yun sa memory ko. Tapos noon, parang yung tatay ko ba nagsabi, feel ko yung tatay ko, parang sabi niya, wag yung mga damit-damit, ganyan. Dapat ang i-drawing mo yung mga sasakyan, mga barko, ganyan. Para nakakalalaki. Ewan ko, baka. Oh my God. Huwag ka mag-drawing ng mga damit-damit. Dapat ang i-drawing mo mga submarine. Ewan ko, bakit submarine? So ako naman, bilang masunurin baka gusto ko niya maging engineer. Oo. Baka gusto niya ako maging straight. So, bilang masunuring bata, ginawa ko naman, like, wala sa akin yun na, baka pambakla kasi ito, kaya hindi ko dapat gawin.
Ngayon na lang, looking back. Pero nung bata ako, parang, hala, gusto ng tatay ko mag-drawing ka ng ganito. Oo. Gagawin ko para maging happy siya. So, nag-drawing naman ako, tas, yun lang, wala. Naalala ko lang ngayon na, ay, kaya siguro ako hindi pinapag-drawing ng mga damit-damit kasi may fear of, hala, baka maging bakla to. Well, guess what? Asa na yung mga barko-barko? Wala! Nabitin ba kayo? Uy, si Biten! Nagagawin. Eddie, May second part! Oh, abangan! abangan nyo